Hello, what's up? Nandito pala tayo sa aking kwarto. Katapos na namin mag-jam yung mga katropa. Ngayon nagsuwi na sila. At ngayon naisipan kong gumawa ng video regarding sa ating trabaho kay Converge. Pag-uusapan natin maya-maya po. Ngayon, ito po. Yan. Hindi nyo po natatanong, dati po akong gitarista. At ngayon, siyempre, marami tayo pinag-aabalahan. At isa na po ito sa pinag-aabalahan natin, yung trabaho po natin. Okay? Pag-uusapan po natin yung iba't ibang uri ng dahilan kung bakit bumabagal po yung connection ni Converge o yung internet provider natin. Okay? Hello, what's up? Ito na po yung continuous sa ating video. Talagang ayaw po natin ngayon yung uri ng pagbagal ng connection ni Converge. Isayin po natin yan. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa mga nanonood ng ating videos. Nakikita ko naman yung progress niya at everyday naman nalalagdagan siya ng subscribers. Maraming salamat po. Thank you. Okay, pag-usapan na po natin yung factor o yung mga uri ng iba't ibang pagbagal ni Converge. Isa po sa mga dahilan kung bakit bumabagal din po yung connection ni Converge. Sinasabi po ng ilan na meron po siyang maintenance. Opo, nagme-maintenance po si Converge. Kaya kung hindi po yung nagme-maintenance, naku po, magkakaya po yan sa ibang internet provider. Marami rin po nagreklamo kay Converge kung bakit matagal din po yung application nila. Sa sobrang dami pong apply, talaga pong matagal. Ayun, mabigyan ka ng schedule, swerte mo. Para ka na rin nanalo sa loto dahil nga po kailangan yung internet connection po natin. Okay? Mostly sa mga dahilan kung bakit nagiging mabagal, bibigyan ko lang ng ilang idea sa internet kung bakit hindi natin nakukuha yung pinaka speed na binibigay ni Converge. Let's say po, ito pong kaibigan nyo naka wifi connection, tapos kayo po is naka ethernet, meaning po naka LAN cable yung laptop or yung computer nyo. Mostly mas mabilis po yung binibigay na, mas mabilis po yung dali ng internet. Okay? Pangalawa po, yung dami po ng nakakonect. Isa po yan sa mga nagiging dahilan kung bakit alam nyo na dalawa lang yung nakakonect o tatlo at ma-check nyo sa modem is marami pala nakakonect, kaya nagiging mabagal yung connection natin. Okay? Yan lang po yung mga dahilan. Yung LAN, yung Ethernet na with LAN cable sa isang naka-Wi-Fi connection. Isa din po sa mga dahilan kung bakit mabagal. So, ibig sabihin kung ang binibigay ni modem is 15 meters radius, yung Wi-Fi range niya, kung may mga blocking po like mga room na maraming naka-block na naka-establish o so naka-sementado, talaga nahihirapan din po yung connection. Ayun, tapos isa pa, yung minsan may nag-i-install, nawalan daw po sila ng connection. Akala nila binubunot nila yung port. Yun po yung port. Paliwanag na rin po ano yung port. Yun po yung slot ninyo sa connection. Pag nakabitan kasi kinaka-Converge, meron kayong linya dyan, 1:1 po yan. Kung ano yung linya nyo, yun yung naka-port assignment sa inyo. Opo, yun po yung naka-assignment. So pag binunot yan, sabi nga ng iba, like sa ibang internet provider, mayroong mga ano dyan kalakaran nila na pag may nag-apply bago, malaking babayaran, kukunin yung slot mo, tutusok, o doon ikakabit yung bagong apply. So yun, nawawala ng connection. Si Converge po, hindi po ganon. Kung puno na po ang slot ni Converge, yun lang po yun. Puno na po siya, hindi na po siya. O meron kang mahanapang ibang mas malayong port, yun, may mga excess wiring tayo doon, magbabayad po tayo, okay? Yun, yung mga nakarang buwan, sabi nila, nawalan daw sila ng bigla-bigla daw walang connection. Nagagalit sa mga nagagalit sa office. Yung pala, totoo. 3 buwan o 4 na buwan na pala sila hindi nagbabayad yung Converge. Diba? Natatawa na nga lang ulit tapos hindi pala nagbabayad ng bill. Meron naman nagbabayad ng bill. Yun, check din natin yung modem natin. Baka nagalaw natin yung
yung sinasabi natin na patch cord, may mga converts na rin, malalaman nyo kung anong patch cord, yun po yung cable na kulay blue. Pag nabunot kasi yan or nabalugtot, nabali, kasi fiber din po na laman yan, yun, yung mga basic na problema ni converts, yung sa connection, yung kadalasan is yung modem, biglang nasira, isa na lang ang ilaw, ganun po siya. At kung may ahente kayo, ayun, yun po ang unang-unang concern natin. Text natin or tawagan natin yung ahente para ma-report sa office. Kasi hindi naman lahat ng bagay is alam natin yung problema. Talagang i-report natin para ma-diagnose sila kung ano yung naging problema ng connection natin. Maaari na system or yung pinaka-aparatos natin sa bahay, mga kable. Yan lang po yung kadalasan nagiging problema niyan. Or yung pinakamabigat, yung hindi nagbabayad ng bill. Kaya tayo napuputulan, okay? Mas mabuting yung converts kasi pag naputulan ka ng bill, yun, hindi ka nakapagbayad, naka-stop na yung billing, hindi ka tulad sa iba na tuloy-tuloy yung billing, di ba? Okay? Okay po, yun lang po. Susunod na videos natin, pag-uusapan natin yung iba't ibang klase na yung ibang nagiging problema din ng converts. Para dito sa videos na to, kahit hindi kayo naman sagot ang ahente ninyo, may nakukuha naman tayong idea, okay? Okay, maraming salamat po.